Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 31, 2024 at nako, bloody yung galaw ng market natin. So nagbakasyon na yung mga traders natin para sa All Souls Day, di ba? November 1. So wala po kasi tayong trading day bukas. So matamlay yung market natin. So actually, ang laki ng drop natin ngayon, negative 1.89%. So balik tayo sa 7,142.96. So very bad yung galaw natin. So tignan mo nga naman, isang linggo lang, kinain lahat ng gains natin dito sa market. So sa lahat na yan, halos lahat. Kasi nag-drop yung majority ng mga big caps. Siyempre, sunod doon yung mga individual na stocks naman natin. Ayan. So next week na lang siguro natin makikita na gumalaw ulit yung mga alaga natin. So silipin na lang natin kung ano yung mga pinag-usapan na stocks. So very bad man, long weekends pa naman. So ganun talaga sa market natin. So anyway, magbibigay siya ng opportunity for buying naman for next week na trading natin. So then after nun is yung election sa US market. So yung US market, as of now, yung futures din nila, medyo malakas din po yung drop na pinapakita. So mukhang madadali yung mga alaga din natin mamaya kasi yung futures is nasa mapula din siya. So anyway, bisitahin na lang po ulit natin kung anong nangyari dito sa mga pinag-usapan natin na stocks. Pero very bad talaga yung galawan dito sa trading weeks natin. So naging maliit na head and shoulders yung galawan ng market. Tapos papunta na siya doon sa support natin sa 7,000. Actually, na-breach pa niya yung 7,550 na pinag-uusapan natin na immediate na malakas na support na market. Okay, so anyway, silipin natin yan. So nauna pa rin sa listahan natin. So walang sawa si Macro Asia. Ito lumalaban buti lumalaban si Macro Asia. Nag-up siya ng 3.19%. Meron siyang maliit na net foreign buy 1.91 million. So kahit maliit lang yung buy niya, malakas yung galaw ng ibang stocks. Kasi yung volume nga ng traded volume natin sa kanila is karamihan kasi is nasa selling. Ayan. So SCC yung kasunod dito, ayan, buti pa si SCC. So halos nagbabalik sa gap, kaya pala pinag-usapan si SCC natin. So nagtatry siya na bumalik sa gap area. So meron siya 2.04% na gain and meron siya malakas yung 15.82 million at foreign buy. Tapos si Megawide nasama dito sa trending stocks natin, nag-up siya ng 3.89%. Meron siyang 44.87K net foreign sale siya. Pero pinag-usapan siya kasi parang may business siya with Aboitiz Power or Aboitiz Equity Ventures. So meron silang partnership na ginawa. So tignan natin kung mapasada natin dun sa Twitter. SM, representative siguro ng mga big caps, laglagan kasi, negative 2.23%. Pero dito sa listahan, ang lalaki BDO, ICT, Metrobank, tignan mo yan tig po 4% yung galawan nila. Ayan grabe. Bargain ulit yung mga big caps natin. Converge, negative 0.98%. So, na parang triple bottom yata ito. Nagkaroon naman siya ng week pero negative pa rin yung closing. So, meron siyang 7.7 million net foreign sale pa rin yata to. Tapos si Plus, nag-stabilize ng konti, 0.8% and meron siyang 22.16 million net foreign sale din. Okay, so grabe nakalimutan ko sabihin, yung net foreign sale natin, 1.3 billion. So wala na yung 13 billion, di ba kapag pinag-usapan natin. So siguro nasa 12 billion na lang yung nasa buying ng foreigner sa market. So unti-unti din silang lumalabas. So anyway, at least mako-confirm natin dito na kapag lumabas talaga majority ng foreigners, wala tayong magagawa. So maglalaglagan talaga yung mga big caps na stocks natin. So pag naglaglagan naman yung mga big caps, sunod naman lahat sa mga stocks natin. Okay? So very bad markets. So disclaimer guys, wala tayong trading bukas ha. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga reviews natin. Subscribe ka na lang po guys. Or kung gusto mo ng guide sa trading, pwede ka sumali dito sa
community naman natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. Mukhang bababa na naman yung mga views natin kasi ang pangit nga naman ng market. So follow mo na lang ako dito, subscribe ka lang, and then check na lang yung trending stocks review, company reviews. Wala din tayo mga IPO, no? Si top line lang yung pinag-usapan natin ng huli pero wala nung follow-up. Profit or loss, mga sample trades. Okay, so mahaba yung weekends. Aral na lang po ulit tayo ng technical analysis dito sa market natin. Fundamentals, mga risk management plus PSC, stock market studies. And nakakapanghinayang naman yung ano. Ilang buwan na galaw is 1 week lang yung ano, i-drop ng market natin. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa Palabi Trader. Crypto ko to para updated ka sa mga play to earn games natin. Kailangan hindi tayo masyadong updated. Crypto, mataas pa rin naman si crypto, di ba? Okay, mamaya silpin natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader. So follow mo na lang po ako dyan. Or dito sa Facebook page na Palabi Traders. Article, Bodega Peak na sa local market, US and bandang cryptos. Tapos, tingnan natin yung summary ng market for today's trading natin. Ayan, medyo naglabas na si ano, Philippine Stock Exchange. So, very bad. Ang laki ng net foreign buy, 1.3 billion. Ang laki niyan. Grabe si foreigner, no? Pag cut loss din naman to mga to eh. Kasi halos lahat nagbilihan ng packet ni market, di ba? So, ang pinakamalakas yung drop is services, financials, o yung mga malalakas natin ng finance, nagsawa na rin. Negative 2.7%, tapos si services, 2.43%. Yung properties natin, medyo nag-survive, 0.06 at saka yung mining, 0.4%. Alam ko sa properties, si SMPH yung nag-bounce ng galawang kanina. Okay, so very bad. Asian equities decline set to cap their worst month as corporate earnings disappoint as concerns over China economy and the upcoming US election. So siguro medyo ano din, yung mga risk averted sa market, ano din sila, concerned din sa, syempre, ano mangyari doon sa election sa bandang US. So mega wide, ito yung isa sa mga bakit siya trending, meron siyang balita. Exchange is remaining shares in Aboitiz, GMR Megawide Cebu to Aboitiz Infra Capital for a total consideration of 7.76 billion. And so meron silang partnership yata dito o ano ba yan, binabalik na niya yung shares ni ano, Exchange is remaining shares in Aboitiz Megawide Cebu. So sa kanya din yan. So baka binabalik niya o kinukuha niya. Anyway, both ways, meron siyang transaction with Aboitiz Infra Capital and parang nakapag-raise siya ng capital na 7.7 billion. Okay, so bukas, All Saints Day tayo, November 1, so wala tayong trading day, special ng non-working day. Medyo late naglabas na kanina ng update yung mga brokers, no? Ito lang si My Trade, nakita ko. Si Col, wala ko nakita na ano eh. O hindi ko lang napasadahan. Okay, so ito yung mga nagberde for today's trading natin. So Wilcon yung ano, bumawi pala dito, 3.87%, JT Cap 2.7%, Pure Gold 2.19%, SCC 2%, SMPH 2%, SM 1.22%. Pero majority is malakas yung laglag. So nagbakasyon karamihan, ICT 4%. Siguro naman pagbalik natin may bounce si market. BDO 4.5, Metrobank 4.3, Ali, mura na ulit yung mga stocks natin. 2.68, AC 2.4%, and URC 2.3%. So ang daming nalaglag na stocks ngayon. Very sad, pero ganun talaga. Ano ba to? SEC Q3 profit, drop siya ng 8%. ATRAM, Consolidating Domestic Trust Industry. SCC, the Konsuji-led mining registered 31% drop pero makiat yung price action natin. East-West, upgraded features of East-West Singapore Airlines. Inflation, ayan, next week na siguro natin makikita, no? Pero yung September, yung forecast natin, nag-drop ba? 1 point na. Alam ko tumataas from 2 to 2.8. Tataas yung inflation natin by next month kasi 'di ba bagyo tapos ongoing pa rin yung ibang bagyo sa ibang parts ng Pilipinas. Ingat na lang po kayo. So ito yung history ng ano
inflation rate natin for the year 1 year. So from 6.9, ang baba na rin eh. Kailangan, ewan ko, ayaw na market eh. So the central bank attributed possible uptick in inflation to rising food and fuel costs. Buwaba nga ang gasolina. Pero siguro yung bagyo. So ito yung isang good news na abangan natin for next week's trading natin. Philippine Central Bank remolyo na favors quarter point rate cut. So by malaki yan, no? 175 BPS points to 4.5% by the end of 2025. So hindi pa natin alam yung magkano rate cuts na gagawin ulit. Pero meron naman siya. So ang bagal nila mag-rate cuts no sa Philippines. MBP, Metrobank Trust Investment has given a green light to sell all its stakes in First Metro Asset, Philippines largest data center, Globe at saka CAC. And good news. So siguro next week natin mararamdaman yan. Meg, so yung mga shares niya, SCC, so medyo mababa siya, 8%. Year over year, East-West, plus 49%. Maganda si East-West. STI, maganda rin siya, 66%. Ano ba to? Third quarter. Tapos, Globe, data center with AC, and Obanera. Megawide exits Cebu Airport. Aboitiz assumes full control. Ayan. So, nag-concession na si ano. So, ibig sabihin, okay, so binenta na niya yung shares niya doon sa Cebu Airport dito kay Aboitiz. Yun yung balita natin. Pero nagkaroon siya ng cash. Ayan, siguro yung positive para sa balita niya. Ito yung mga corporate stories. East-West, alam natin yan. PXP, net loss lower. Megawide agreed to exchanges. Ang laki niya na, 33% stake in Mactan, Cebu. Double Dragon, reach 500,000 users. Metrobank, ito ayaw ba nila? The investment banking arm of Metrobank has approved the sale of shares in First Metro Asset to ATR as part of its strategy. Ayan. Union Bank confirmed ongoing discussions, potential merger with Atram ulit to, which would see Atram as the surviving entity while Union Bank becomes an investor. No agreements have been finalized. Ayan. May mga shake-up pala dyan na SMPH, target is 38 daw. Share buyback, AGI Costco. Yung stocks, nag-umpisa na. Malaglag kahapon. Tapos, ngayon, medyo pangit ulit. Pangit ulit yung yung futures nila. Aboitiz Union Bank confirms info on the trust business merge talks with Atram. Okay. Tapos yung galawan kagabi, ba nangyari dito sa US? Ayan. So, pullback naman sila kagabi. Pero parang mas malakas ngayon yung yung drop sa US market. Okay. So, mukhang hindi maganda yung long weekends talaga. Ayan. So, guys, yung ating Patreon, yung mga gustong guide sa trading po sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. So, check na lang po kung ano yung meron naman dyan. Okay. So, tingin tayo sa market. Mukhang pupunta tayo sa ang pangit lang ng ganitong galawan, no? Walang bounce yung market, oh. Tingnan mo. From overbought, diretso tayo sa sa ilalim ng RSI 50. So, walang chance na maka-exit na mabilis sa market. So, tingnan na lang natin next week. So, halos ma-breach na natin. Nandito siya. Okay, kailangan natin ng Dow G next week. Pag walang Dow G pa rin, malalapit tayo dito sa oversold condition, which is napaka-unusual na galaw niya, no? Parang ganito din siya nung March. So after niya mag-peak, diretso ng divergence niya, pababa na, no? Parang tatlong cycle lang, no? 1, 2, 3. Tapos diretso na. Normally, apat yan eh. 1, 2, 3. Tapos nag-drop na yung index na rin. Okay, so no choice. Mag-aantay ulit tayo na magandang galaw ng market. Okay, so ganyan yung pinapakita niya tuloy, no? So mas mababa pa, 7,000 pa yung pinapakita niya. Pero potential nga na baka 7,000 pa kasi malakas na. So dati hindi tayo nag-worry pero makita mo lumalabas na rin kasi yung yung foreigners natin. Worst case scenario, oversold yung next na bounce ulit natin. Babalik tayo ng 7,000 level which is very unusual, no? Na wala naman negative news masyado sa sa market.
Then considering malakas yung yung net foreign buy natin nasa more or less 12 billion pa rin naman, pero ayaw umakyat ni PSE natin. Lalabas, nasa na naman tayo, nasa malaking sideways na channel dito kapag bumagsak na naman tayo. Worst case scenario, by next year, hindi naman siguro abot ka agad ng 6 buwan kasi marami pa naman support na dadaan ng CPSC. Okay, so next week na lang siguro natin makikita. Enjoy na lang muna natin yung pag-alala sa mga mahal natin sa buhay. Bukas, ayan. So, hopefully walang masyado mga bagyo na papasok pa sa Pilipinas. Pero meron pa, di ba? May napanood ako yata sa Batanes naman yung pinapasok ng bagyo. Okay, so nakita natin yung mga negative ng mga big caps. Silip tayo ng konti. Meron bang gumalaw si Ever? Nag-up siya. Laki 17%. Ayan, Ever Gutesco. Tapos may volume din, no? Tapos si Apollo, ayan, nabuhay si Apollo. 6% Apollo. Ewan ko lang. Contract na naman tong si Apollo natin. Si AUB, lakas din nitong si Asia United Bank. 4.75%. Si Dito, ayan, nag-bounce si Dito. Okay, mali tayo. No? So, nag-bounce siya. Nag-break sa MA9. Okay. So, good para sa holders. Mega-wide, wala din masyadong volume. 3.89% Macro Asia. Ito talaga malakas si Macro Asia. 3.19%. So nag-bounce. SSI, ito nag-bounce din. 3.13. Manila Water, pero downtrend pa rin. No? 2.74%. And Pure Gold, 2.19%. So MAC Pure Gold na yung naiwan dun sa bandang taas. So dito tayo sa losers. Primex, walang volume. Vitarich, ayun, pababa na rin si Vitarich natin, no? 5.6%. BDO, yung mga big caps. Tapos si Ali, ayun, no? Laki din ng drop ni Ali, no? Okay, so abang-abang na lang tayo ng bounce, 14%. Laki din. Ng mga nawala sa mga alaga natin, SM, 2%, RCI, BPI, XY. Okay, dami. Dami nag-drop. So, ang pula na naman ng mga alaga natin. Okay, so yun po yung mga major movers sa market. Dalaw tayo dito okay, dito muna tayo sa US market. Asan ba? Ayan. So ito yung futures, refresh natin siya ng konti. Dito muna tayo sa Bitcoin. Okay, malakas pa rin si Bitcoin. Kahit medyo pa-drop yung mga chart, laki pa rin yan. 72K pa rin siya. So 72K si Bitcoin, 2.6K si Ethereum, and 5, balik ka sa below 600 si BNB. 3% yung drop niya. Okay, so mukhang may correction din pero malakas si Bitcoin natin. So dito naman sa bandang global markets, bakal ng chart natin. So dito man tayo sa bandang kanan. So yung futures, ayan, malakas din po. So hindi lang sa atin. 0.8 yung negative sa futures ni S&P. Naglag yung mga alaga natin dito. Dow Futures, negative 0.51, Nasdaq 1.08%. Okay? So continuation, hopefully may bounce sila sa end of the day. European markets, continuation din, no? Second day na mapula na dito sa Europe and Asia. Ayan, laglag din. So global market pala yung global market pala yung laglag natin kahapon at saka ngayon. Majority ng mga stocks tsaka crypto, no? Pa-correct din. Okay, no choice. Bad markets. So balik tayo dito and pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. At least yung iba dito, verde, no? Macro Asia, okay. So lumaban. Si Macro Asia natin, malakas talaga siya. So ito na yung leader natin sa market, no? Based doon sa yung chart din na pinakita natin kapon kay Instagram, parang ito na yung pinaka-leader na mga stocks followed by banks. Okay, so continuous yung trend nitong si Macro Asia. Ganda, mag-breakout na ito by next week. Kasi kung may bounce next week, ayan, may continuation yung pattern natin sa kanya. Okay, nabuhay ulit yung optimism natin sa kanya kahapon, di ba? Parang pa-drop na siya. Pero buhay yung trend niya. Ayan. So ganyan yung trend niya. Uptrend talaga yung galawan ng stocks natin. So 3.19% and balik lang net foreign buy pero umakyat siya, no? 1.91.
million. Okay, so ito yung pinakamalakas na stocks natin yan. Macro Asia. Okay, so next week, abangan natin yan. Next, SCC. Kung kailan nilabas yung negative news, saka naman siya umakyat na. Negative 8% siya ngayong third quarter. Pero syempre, generous kasi sa ano eh, dividends tong si ano. SCC natin, okay, very good. Kung ma-close mo yung gap, panalo na yung mga ano, may dividends yan. 2.04% and 15.82 million net foreign buy. Itong si SCC natin. So gap lang pag-uusapan natin dito. Ito yung pinakamalakas na resistance para kay SCC for the short term, and meron siyang support dito sa 31 pesos. Pero syempre, ang tingin natin ngayon dito kay SCC, hindi yung trend niya, kundi yung ito yung kung maka-close natin yung special dividends. Kasi pag nag-close yan, pwede na ibenta ng mga may hawak, di ba? Meron silang dividends na aantayin. Tapos break even pa yung price ng pagbili nila. Pero normally, few days eh. Ito, umabot na ilang buwan bago na-recover yung mga gaps, di ba? Ilang buwan eh. Pero tingnan natin, hopefully hindi siya trap. Hindi siya mauntog dito sa 33 pesos. Okay? So very good. Para sa holders, Mega Wide, finally, gumalaw din siya, pinag-usapan. So, yun, meron siyang pondo na 7 point, malaki na rin yun, 7.7 billion, di ba? Yung pondo niya kay Aboitiz, nakakuha siya ng capital. Kailan nag-exit siya ng business doon sa bandang Cebu. So, 3.89%. Good or bad, short term is good yon. Long term, syempre, maghanap ulit siya ng additional na investments. Okay, so ganito muna, descending triangle pa rin naman. And of course, downtrend. Pero at least may chance ulit na mag-touch dito malapit sa MA 100 natin. Okay? So at least gumalaw. Kumpara mo naman sa ibang stocks natin, di ba? So good vibes si mega wide natin. Next, SM. Tingin ko dito representative to ng mga big caps natin. Kasi karamihan nag-drop, di ba? So pa-drop na rin siya. Ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng double top. So worst case scenario, yung okay, kung 7,000 lang tayo, ang pinaka-support natin is siguro dito sa MA 100. Ayan, yung mga nag-worries na holders natin dito. Pero hindi naman ganun kalaki yung, malaki ba? Malaki din pala. Pero sa current price, yung breakdown niya ng price, ano lang naman, 6%. So normal na pullback lang for the short term para kay SM natin. Ayan, wag lang siyang bababa ulit na 852 natin. Okay? So, sideways. Nagmukha na siyang sideways na ba? Ito yung ano niya trend. Okay, medyo nag-breakdown. 2.23%, 78 million net foreign sell. So, wala talagang momentum yung market natin. Next, Converge. Tingnan natin ano nangyari dito kay Converge. Okay, nag-drop. Nag-bounce siya kahapon, nag-retest, and then nag-bounce ulit. Okay. So kahit pa paano meron siyang support, kailan kasi red. Red yung candle natin sa kanya, no? Nasaan na yung isang support natin sa kanya? Hanapin natin dito, no? 14.7. So, pero eto muna titignan natin, syempre. 16 pesos pa rin naman. Pinaka-support niya. Kaso hindi maganda pa rin yung, yung RSI pala natin sa kanya. Downtrend pa rin yung pinaka-itsura ng RSI natin, no? Pag ginuhita mo siya, ayan, no? So, padaos-dos pa rin yung mga indicators natin. So, barefoot pa rin yung sentiment niya. Negative 0.98% si Converge. And then, lastly, si Plus, may mga nag-bounce din, no? Okay, hindi nawala sa spotlight si Plus natin, no? Okay, so nagsa-sideways na lang siya. Pero parang pababa ng konti yung, yung direction niya, no? Below RSI 50, o nag-up naman siya 0.8%. Kailan lumalabas yung 22.16 million net foreign sell. So support natin temporarily is 19.5. Bigger picture, syempre uptrend pa rin naman si Plus. Okay na yan. Kaysa lumagapak na kagaya ng mga big caps natin ngayon, no? Nag-iwan ng bad percentages yung yung nagbakasyon ng mga stocks natin. Okay, so yan na lang muna pwede natin makita with regards po dito kay Plus. So wala masyadong optimism sa market at naglalabasan yung karamihan ng investors natin. Mahaba kasi yung bakasyon eh.
Hindi ko lang kung special holiday din yung Monday, di ba? Wala namang announcement. Bukas lang sinabi na holiday sa Philippine markets natin. Okay? Baka na lang natin over the weekends naman. Okay? So, very bad yung market, pero syempre, enjoy pa rin natin yung holidays natin and yung ating All Saints Day. Ayan. So, yun na lang muna. Aral na lang muna tayo over the weekends. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po.